ng mamamayang Pilipino. So ngayon, mga kababayan, eto pa yung nakakagulat. Kung may mga nagbabalik ng pera ng taong bayan, ng mga sangkot sa maanumalyang flood control, meron din po tayong nakita, mga kababayan, na kung sino po pala yung isa sa pinakamaingay, ano po, sa issue ng maanumalyang flood control, siya din po pala yung pumapanglima na may hawak ng isang distrito na may malaking insertion. Nakukuha niyo po yung pinupunto. Kung sino pala yung maingay, may insertion pala sa kanyang distrito, mga kababayan, na umaabot ng 700 million yung halaga. So ngayon, eto yan. Baka sabihin ng iba, ano ba, Jake, sino ba yung tinutukoy mo? Wait lang, nag-double yung top natin. Eto kasi baka sabihin ng iba, Jake, sino ba yung tinutukoy mo? Ano ba yan? Si ano ba yan? Si Jay Guevara ba yan? Hindi si Jay Guevara. Eto. Yan. I-share muna natin. Kasi hindi pa naka-share screen. Yan. Pack. And then pack. Tapos bam. Ayan. So eto, mga kababayan, pakinggan nyo. Kasi ayon po dito sa Billionario News Channel ulit, sabi po dito, mga kababayan, 754 million distrito ni Toby Tiangco or ni Tiangco, ikalima sa may pinakamalaking nakuhang budget insertion, mga kababayan. Di ba, akala ko ba itong si Toby Tiangco, hindi ito marunong sa mga insertion, mga kababayan, at tinatanggihan ito yung mga insertion. Pero bakit mayroon po dito tayong nakitang balita na yung kanyang distrito ay panglima sa nakakuha ng malaking insertion na umaabot pa nga sa 754 million pesos. So ngayon, eto, pakinggan nyo, mga kababayan. Higit 700 million pesos. Yan daw ang halaga ng umano'y budget insertion sa distrito ni Navotas Congressman Toby Tiangco ayon sa PCI. Kasi sa totoo lang, naniniwala ako na yung kina Swansing at saka yung kina House Speaker Bojide, alam ko kaya nilang ipaliwanag yan, mga kababayan. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na sinubukan na pong ibato yan kay kina House Speaker Bojide at kina Swansing. Pero naipapaliwanag naman po nila. At alam ko naman, mga kababayan, na anytime pwede po sila magsalita patungkol po dun sa mga ibinabato sa kanila na di umano yung insertion din. Pero ang nakakapagtaka po kasi dito kay Toby Tiangco, napakaingay niya kasi, mga kababayan, no? Pero yung kanyang distrito, panlima sa nakakuha ng tawag dito, ng napakalaking budget, mga kababayan, o insertion. Insertion. Diba? Panglima. Anyway, ito, i-play po natin. IJ. Ang paliwanag ni Tiangco sa agenda report ni Joash Malimban. Isa si Navotas Representative Toby Tiangco sa mga pinakamaingay na kritiko ng mga umano'y insertions sa 2025 budget. Matatandaang siya ang nagsiwalat ng umano'y 13 billion peso insertions ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa nakaraang taon. Nakaramihan daw ay flood control projects. Here is the USB. Sinasabi paano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And sabi ni Mike Bar, ICC nabubuwag na, boy. Baka ICI yung tinutukoy mo. Magko-comment ka na nga lang, bobo ka pa. we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin Yeah. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. Pero sa pinakahuling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, naitala ang distrito ni Tiangco bilang ikalima sa may pinakamalaking budget insertions para sa 2026 DPWH budget. Sa pagtatala ng PCIJ, 362 million pesos ang DPWH proposed budget para sa Lone District of Navotas City. Pagdaan ito sa Kamara, lumobo ang budget sa 1.1 billion pesos o katumbas ng dagdag na 754 million pesos. Grabe, no? Agad na nagbigay ng klarifikasyon si Tiangco sa ulat ng PCIJ. Aniya, hindi insertion ang nangyaring paglobo sa budget ng kanyang distrito dahil hindi naman daw siya parte ng Committee on Appropriations. Sa halip, ito raw ay correction at restoration mismo ng DPWH na mga aniyay wrongly removed funds. Ayon pa kay Tiangco,
Kung susundin ng DPWH formula, 1.4 billion pesos dapat ang nakalaang budget para sa Navotas City ngayong taon. Eh yan ba ay napapapunta dun sa mga proyekto, Congressman Toby Tiangco? Diyan po sa Navotas. Kasi may mga kumakalat po ng mga larawan na yun pong inyong flood control project, mas maganda pa yung flood control dun sa may Leyte. Di umano. Di ba mga kababayan? Dun sa may Tacloban. Yun po yung sinasabi Yun po yung kumakalat sa iba't ibang pahayagan na mas maganda pa yung flood control na ginawa doon po sa Tacloban kaysa daw po dito mga kababayan sa Navotas. Anyway, tuloy pa natin. Paninindigan ng kongresista, wala siyang itinatago. Patuloy rin daw ang kanyang panawagan na isapubliko ang budget ng lahat ng mga distrito at mga party list group. Sa tala ng PCIJ, mismong House leaders ang may pinakamalalaking insertions sa House version ng DPWH budget. Nangunguna umano si House Speaker at Isabela 6th District Representative Bo JT na may 2.6 billion pesos. Pumapangalawa naman si Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing na may 1.7 billion pesos. Wala pa ring tugon ng mga kongresista sa kasalukuyan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ako naniniwala ako na kaya naman nilang ipaliwanag. Ano po, kayang ipaliwanag po yan ni House Speaker Bo JT at neto pong si Swansing. Ano po kung bakit ganyan po kalaki yung mga insertion po nila. Kasi biruin nyo, kung eto nga si Toby Tiangco, no, pilit pa rin inilulusot mga kababayan yung biglang paglaki o panglima sa pinakamalaking nakuha na insertion ng kanyang distrito para sa susunod na budget, siguro naman, kaya ding ipaliwanag ni House Speaker Bo JT kung saan po nila gagamitin itong ganito kalaki na insertion mga kababayan. At siguro naman, kaya ding ipaliwanag yan ni Swansing kung saan din po nila gagamitin yung ganyang kalalaking insertion. Pero anyway, mga kababayan, kaya ako naman ito ipinakita sa inyo, itinapik sa inyo mga kababayan kasi nga kung sino pa yung mga maiingay sa social media at kung sino pa yung laging, tawag dito, laging maraming sinasabi ng mga kongresista, sila po pala ngayon ang may pinakamalalaking insertion katulad po nitong si Toby Tiangco. Ano po, so kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito sa issue po na yan. Mga kababayan,